TC, palipatin dito sa kabila. Dito kayo lipat kayo sa kabila. Dito sa kabila. Dito sa unahan. Brad na no, lipat kayo dito. Para ano. Okay, sige, buksan natin yung mga Bibles natin. Dito tayo sa Psalms 119. Yan. Verses 159 to 160. Okay, basahin natin ito. Amen. Yan, good morning din sa mga nasa Google Meet natin. Na sila Sister Geraldine, sino yung mga yan? Brother Julie, Sister Emilia, Brother Sherto, si Rachel. Okay, basahin natin ito. Okay? Diyan na kayo, amen. Verse number 159. Ready, read. Consider how I love thy precepts. Quicken me, O Lord, according to thy loving kindness. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Yan. So maganda itong pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin yung tinatawag na the inspired Word of God. Amen. Yung pagiging inspired ng ating salita ng Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin, every Sunday morning sa ating Sunday School, ay salit-salitan tayo, ay commit to study the Word of God. Amen? Commit to study the Word of God. Yan, pag-uusapan natin yung Word of God. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Pagpalain ninyo ang inyong salita na amin pong pag-aaralan at tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng commitment to study your holy word, O God, upang lalo namin makilala ang inyong banal na salita, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may be seated. Okay, so again, ang pag-uusapan natin is commit to study the Word of God. Amen? Ayan. Okay, pag-uusapan natin sa ating Sunday School patungkol sa pag-aaralan natin ang ating sa Sunday School, pag-aaralan natin, ikukumit natin yung ating sarili to study the Word of God. Ayan, kasi marami sa atin hindi talaga kilala, walang pag-aalam sa salita ng Diyos. So ngayon, pag-aaralan natin, okay? So kung makita nyo dito sa verse 160, na sabi dito, thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Now, makita natin dito yung true, yung word na true. Let us understand the word true. The word true, it means stability, faithful, sure, or trustworthiness. So, pag makikita natin dito yung pagiging stable ng salita ng Diyos. Makikita natin dito yung pagiging faithful o faithfulness ng salita ng Diyos. So, bakit ang salita ng Diyos ay stable? Bakit ang salita ng Diyos ay faithful? Bakit ang salita ng Diyos ay sure at tinatawag na trustworthy? Yan, trustworthy. Bakit? Because it is true from the beginning. At ang sabi ng Bible diyan, and every one of thy righteous judgments
endureth forever. Yan. Okay? So again, our lesson is all about commit to study the Word of God. Amen? Yan. Magkaroon tayo ng commitment para pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kasi kung meron mang pinakamahalaga na dapat pag-aralan natin, kung meron mang pinakamahalaga na dapat ating kilalanin, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alright, number one, the Word of God is infallible. Yan, the Word of God is infallible. Yan, maganda yung nagtitake note kayo para may matutunan kayo. Parang sa eskwelahan din yan eh. Alam nyo sa school, pag hindi ka nag-take note, paano ka ngayon makakapag-review sa mga lesson ninyo? So, siyempre, pagka wala kang reviewer, dumating ang exam, paano ka ngayon makakakuha? Di ba? Hindi yung nakatunganga lang kayo. Hindi maganda yung ganon. Pinakamaganda yung pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, sasadyain natin na mag-aral. At kung mag-aaral tayo, kinakailangan, meron tayong gamit pag nag-aral tayo. Naniniwala ba kayo? Anything na pag-aaralan mo, halimbawa, katulad yan, mag-aaral ka ng medisina, alam ka na wala kang gamit. Di ba? Mag-aaral ka ng pagiging doktor, mag-aaral ka ng pagiging engineer, mag-aaral ka ng pagiging sundalo. So, normal yan, meron kang dyan. Meron kang gamit. Ayan. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Kung pupunta ka lang doon, mag-aaral ka ng pagiging doktor, wala ka ng gamit, wala ka namang gamit, hindi ka po pwede. Kinakailangan magkaroon ka ng gamit. Ganon din tayo. Pag pag-aaralan natin ng Bible, number one na dapat meron tayo is ano tawag dito? Yung kala ko hindi nyo alam, tinataas ko na eh. Pag mag-aaral tayo ng Bible, ano ang unang-unang meron tayo? Lakasan nyo naman, parang hinang-hina kayo. Bible, amen. Anong klaseng Bible dapat? King James Bible, amen. Yan ang number one natin. Pangalawa, siyempre, meron kang ballpen, meron kang notebook. Yan. So, ganun ang pagpunta sa simbahan. Kasi dito sa church, dito tayo ini-educate ng Biblia. Hindi relihiyon ang ibinibigay sa atin dito, kundi Bible. Amen? Bible, Word of God. Yan ang natin. Yan ang pinag-aaralan natin dito. Ayan. Okay, nandiyan na kayo. Nandiyan pa ba kayo? Ayan. Okay, so ano ang ibig sabihin? Number one is the Bible is infallible. Amen? Pag sinabi natin infallible, without error. Walang mali. This means that the Bible is without error in its teaching. Yan, walang mali sa salita ng Diyos. Bagamat may nakikita tayo dyan na mga iba't ibang mga nagsalita. Dyan sa Bible natin ay recorded dyan yung iba't ibang word ng tao. Halimbawa, like si Job, yan, si Moses, si Abraham, yan. Katulad yan, sila yung mga kaibigan ni Job. Si Eliphaz, si Bildad, si Zophar, Elihu, yan. Even the word of Satan ay naka-record dito. Yan, recorded yan. Pero, nandyan yung mga statement nila. Pero bakit, what's the purpose? What's the purpose? Bakit recorded yan? Upang ipakita sa atin na
ang Bible ay ah, aklat para tayo ay turuan. Ituturo sa atin yung ah, hindi tayo tuturuan ng mali, kundi ituturo sa atin yung mali at ituturo sa atin yung tama. Ituturo sa atin what is not right. Nakikinig tayo? Ulitin ko baka ma-misinterpret ninyo. Hindi tayo tuturuan ng mali ang Biblia, kundi ang itinuturo sa atin ay yung mga mali. Kaya maging yung mga mali dyan, ni-record ng Diyos, ni-record ng Bible, mga kapatid, upang sabihin sa atin na ito ay mali. Huwag gagawin ito. Katulad halimbawa, recorder dyan, the word of Satan. But those words is not authoritative to teach us, mga kapatid, para maging authoritative sa buhay natin, kundi recorded yan para ituro sa atin na ito yung sinabi ng diablo. Ibig sabihin, meron tayong kaalaman patungkol sa sinasabi ng diablo. Amen? At pagka magkaroon tayo ng pagkaalam patungkol sa sinasabi ng diablo, alam natin ngayon yung maling sinasabi ng diablo. Yun ang ibig sabihin yan. That's the purpose. Amen? So lahat ng yan, kaya makikita natin, mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay walang mali. Pag sinabi nating infallible, anong ibig sabihin ng infallible? Without error. Yan, okay. Ulit, anong ibig sabihin ng infallible? Without error. Hindi maaring magkamali. Kaya again, ni-record pati yung word ni Satan para malaman natin ang sinasabi ng diablo, para alam natin yung pagkakamali o yung maling tinig ng diablo para wag nating sundin, wag nating gawin. Ayan. So the Bible is without error. Kaya makita nyo dyan yung text natin. Thy word is true from the beginning. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. So stable yan, faithful yan, sure yan, trustworthy yan. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan mula pa sa pasimula. Tiyak yan, sigurado yan, walang pagkakamali. Kaya mapagkakatiwalaan ito sa ating buhay. Amen? Yan, that's the Bible na siyang hawak natin. Alright. So number two, it is invariable. Yan, invariable. Ibig sabihin ng invariable, walang pagbabago. Hindi nagbabago. Kundi siya ang nagbabago ng buhay para tayo ay baguhin. Without change. Yan, without change. Yan. Okay, punta natin verse number 89, the same book. Psalms 119 verse number 89. Ano nakalagay dyan? Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amen. Ano sabi ng Bible? Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ayan. So makita nyo dyan, ang salita ng Diyos, doon pa lang sa langit ay settled na, firm na. Amen? So, we can see and say the resoluteness, affirmation of the Word of God. Yung pagiging matibay, pagiging matapang ng salita ng Diyos. Kaya makita ninyo, hindi yan walang pagbabago, hindi yan nagbabago. Doon pa lang sa langit ay settled na,
hanggang sa inireveal sa atin through the human writers, hanggang ngayon, hindi yan nagbabago. Oh, amen? Alright, punta natin yung verse. Numbers 23. Numbers 23, verse number 19. Yan. Para makita natin. Numbers 23, verse number 19. Ano sabi diyan? God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? Yan, so makikita natin dito, anong magandang makita natin sa talatang ito? Sabi diyan, God is not a man that he should lie. Yan. So ang Diyos ay hindi katulad natin na nagsisinungaling. Kaya kung ang Diyos hindi nagsisinungaling, ang kanyang salita hindi nagsisinungaling. Di ba? Ibig sabihin, ang Bible, walang kasinungalingan. At kung walang kasinungalingan ng Biblia, hindi nagbabago. Amen? Hindi pabago-bago. Kaya ang Bible, kung anong sinabi noong lumang tipan, yan na yan hanggang ngayon, sa panahon natin, hanggang sa magpakailanman. Nagkakaintindihan tayo? That's the Bible. Hindi nagbabago. Amen? At hindi pabago-bago. Ayan. Kaya maaasahan ang salita ng Diyos. Bakit? Hindi ito nagbabago. Dahil pagka ang isang bagay o isang persona pabago-bago, hindi pwedeng asahan. Naintindihan natin? Mag-amen naman kayo kung buhay pa kayo. Nagkakaintindihan tayo? Let's go to James chapter 1. James chapter 1 verse number 17. Maganda to. Buklat. James 1:17. Ano sabi ng Bible diyan? Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Anong ibig sabihin niyan? Hindi, walang pabago-bago. Hindi nagbabago. Yan ang salita ng Diyos. Kaya ang Biblia, hindi nagbabago. Brad, pwedeng forward kayo? Brad, kayo? Forward mo na lahat. Kayo mga bagong dating, please. Brad, paki-usher nyo nga. Brother Bore, paki-usher nyo nga sila. May mga dumarating, Brad, pati kayo, sis. Forward kayo, please. Dito tayo. Para hindi na ako mag-a-usher. Kaya nga kayo ay usher. Di ba? Hindi. Kung saan itinuturo ni diyan kayo. Diyan. Kung saan po itinuturo na umupo kayo. Kayo, Aldrin, forward kayo dito. Kayo, Brad, forward pa. Dito sa may Dito. Para pag dumarating yung hindi na sila magkukross sa unahan ninyo. Dito, Brad, nyo dito. Yung pangatlo, 1, 2, 3. Pangatlo, upuan nyo ito. Hindi, kayo. Para utisi, upuan nyo rin dito. Ayan. Yan. Kulang pa eh. Alright. So, tuloy-tuloy natin. Mag-usher kayo para hindi ko napuputulin yung ko. Kasi kung putol-putol, paano tayo magtuloy-tuloy sa Sunday School? Kaya nga nagbi-meeting tayo ng Alright. So, ang Biblia ay infallible. Nakikinig ba kayo, kapatid? Interesado ba kayo sa pinag-uusapan natin?
Kasi kung nandito tayo, tinan nyo yan ha, kung tayo ay nandito tuwing linggo, tuwing services, may Bible tayo. At ang Bibliang hawak natin ay hindi naman maaasahan, bakit pa tayo nandito? Amen, amen naman. Ulitin ko yung sinasabi ko ha. Naintindihan nyo ba? Interesado ba kayo dito? Mahirap din kayong kausapin, ano? Okay, ulitin ko yung sinasabi ko. Kung tayo ay nandito tuwing linggo, tuwing may pananambahan tayo, hindi naman natin kilala ang Bible natin, bakit pa tayo nandito? Kaya mahalaga na kilalanin natin ano ang Bibliang hawak natin. Amen. Kaya nandito tayo, mga kapatid, bahagi ito ng ating pananambahan, bahagi ito ng ating worship service na sadyang dapat nating kilalanin ano yung Biblia. Kaya nga marami sa atin dito hindi interesado sa Biblia kasi hindi nyo kilala ang Biblia. Amen. Hindi kayo interesado masyado. Bakit? Hindi nyo kilala ang Bible. Amen. Pero kung kilala nyo ang Biblia, ulitin ko sa inyo, ang Biblia, salita po ng Diyos. Nakikinig po tayo? Alright. Ano pong meron dito sa hawak ko? Ano ang meron dito sa hawak ko? Word of God, salita ng Diyos. Amen. Ayan. Tandaan nyo yan ha. Ang Bible ay salita ng Diyos. So ang Biblia, salita ng Diyos, hindi mo pwedeng ihiwalay ito sa Diyos sapagkat salita ng Diyos ito. Amen. Ayan. So, bakit kinakailangan pag-aralan ang salita ng Diyos? Kinakailangan pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat kailangan natin ang Diyos. Sino sa atin dito na kapag sanay, Pastor, yan ang hindi ko kailangan, Diyos na sinasabi mo. Pakitaas nga ng kamay. So ibig sabihin, kumbinsido kayo lahat na ang Diyos na pinag-uusapan natin, kailangan natin. Mag-amen naman kayo, hindi lang nakatunganga. Di ba? Naniniwala po ba kayo na may Diyos? Ayan. Ngayon, kung naniniwala tayo na may Diyos, mga kapatid, ay sasabihin ko sa inyo, dapat nating kilalanin sino yung Diyos na yan. Amen. Sino yung Diyos na yan na dapat nating kilalanin sapagkat totoong may Diyos. Kahit balik-balik ta rin natin, totoo na may Diyos. Nakikinig mga kapatid? Tinan nyo na maigi. Bakit ko nasabi na totoo na may Diyos? Totoong may Diyos sapagkat tumingin pa lang tayo mismo sa sarili mo pa lamang, kapatid. Sa paligid natin, ito ay mga matatag, matibay na ebidensya na may Diyos sapagkat lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin, even yourself, isa ka, isa ako, isa tayo, sa mga ebidensya ng ginawa ng Diyos. Naniniwala ba kayo na creation tayo ng Diyos? Naniniwala ba tayo na nilikha tayo ng Diyos? Tayo. Di ba? Malala ko tuloy yung kausap ko dyan sa may airport, sabi niya, hindi, wala namang Diyos. Sabi ko, bakit ka naman naniniwala? Bakit ka naman naniniwala na walang Diyos? Sabi niya, hindi ko pa nakita. Sabi ko sa kanya, sino ka ba na pagpakitahan ng Diyos? Di ba? Nakikinig ba kayo? Sino ka ba? Sino ba ako? Pero sabi ko, alam mo, mangmang lamang, sabi ng Biblia, ang nagsasabi na walang Diyos. Nakikinig kayo mga kapatid? Kung ano ang ibig sabihin ng mangmang. Ang mangmang yung nagsasabi na walang Diyos. Pangalawa, ang mangmang yung nagsasabi na may Diyos pero hindi namumuhay mula sa Diyos. Yun ang mangmang. Nakikinig kayo mga kapatid?
Tagalogin nyo mong, kunin nyo sa Tagalog yung full, kung anong ibig sabihin yan. Mangmang. O, ano pang ibig sabihin yan? B-O-B-O, di ba? O, yun ang ibig sabihin yan. Oo. May pangit kasi sabihin dito eh. Yung B-O-B-O, sabihin nyo, B-O-B-O. O, di ba? Baka sabihin nyo, nagmumura ako eh. Pero yun talaga ang ibig sabihin ng fool. Anong sabi ng fool? The fool had said in his heart, there is no God. O, ang sabi ng Biblia, ang mangmang sinasabi niya sa kanyang sarili, walang Diyos. Nakikinig? Walang Diyos. Yan ang malupit yan. Pagka ang tao nagsabing walang Diyos, mangmang yan. Amen? Tapos sabi ko sa kanya, okay, sinasabi mo na walang Diyos, Sabi ko sa kanya, sabi ko, ikaw, saan ka galing? Alam mo kung ano sagot sa akin? Nanay ko, tatay ko, saan sila galing? Sa nanay nila, sa tatay nila, saan sila galing? Sa nanay nila, sa tatay nila, saan sila galing? Oh, sabi ko, mangmang, alam mo kung saan magtatapos? Diyos pa rin. Baka meron dito, hindi kayo naniniwala din sa Diyos. Nakikinig mga kapatid. Pangalawa, sabi ko sa kanya, okay, hindi ka naniniwala sa Diyos, murahin kita ngayon. Anong pakiramdam mo? Anong masasabi mo sa akin pag minura kita? Oh, sige nga. Oh, sigurado pag minura mo siya, ano sasabi niya? Oh, masama yung sinabi mo. Ba't ka nagmumura? Oh, paano mo nalaman na masama? Nakuha niyo ba? Saan galing yung pagkaalam mo patungkol sa masama at mabuti? The fact na ang tao knows what is right and wrong, ibig sabihin, yung pagkaalam mo ng ganyan, galing sa Diyos yan. Konsensya mo. Bakit ka may konsensya? Oh, di ba? Sino sa atin dito walang konsensya? Oh, lahat ba tayo may konsensya? Di ba? Anong ibig sabihin yan? Pag may konsensya ka, alam mo na ang ginagawa mo, bagamat hindi mo alam, minsan, na mali at tama. Pero tuwing gumagawa ka ng mali, nakukonsensya ka. Tama? Kahit walang nakakakita sa iyo pagka gumagawa ka ng mali. Kahit hindi mo kayang mapigilan yung sarili mo, pero pag gumagawa ka ng mali, alam mong gumagawa ka ng mali. Naintindihan? Ang tanong ngayon, saan nanggaling yung ganyan na pagkaalam mo? Galing yan sa Diyos. Yung maling ginagawa mo, hindi yun galing sa Panginoon. Ang ibig kong sabihin, yung pagkaalam mo, nakikinig mga kapatid. Kaya tayo nag-aaral patungkol sa Diyos na mula sa Biblia para makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita mismo. Because you cannot know God apart from His Word. Ulitin natin mga kapatid. Ulitin ko sinasabi ko, hindi mo pwedeng makilala ang Diyos pag ihiwalay mo ang pagkakilala mo mula sa Biblia. Naintindihan natin. Ayan. So kinakailangan pagka kikilalanin mo ang Diyos, kinakailangan puntahan mo ang Biblia sapagkat ang Biblia ang magsasabi sino ang Diyos. Alright, amen? Sino ba talaga ang Diyos? Yan. So, pupuntahan natin ang Bible. Kaya ito ngayon, nandito tayo ngayon. Nakikinig ba kayo? Kaya ang pinag-aaralan natin ay yung Bible natin. We must learn to commit ourselves to study the Bible. Amen. Ngayon, ang sabi ko sa inyo kanina, kung ikaw ay mag-aaral patungkol sa Diyos, ano ang kailangan natin? Number 1, ano to? Bible, di ba? O parang mag-aaral ka ng medisina, mag-aaral ka ng doktor, mag-aaral ka ng nursing. Anong kailangan mong gamit pag mag-aaral ka ng pagiging doktor? Hindi yung gamit pang doktor. Tama.
Oh, alam nga na mag-aaral ka ng pagiging doktor pero ang hawak mo M16. Di ba? Eh di magbabari lang kayo niyan. Alam nga na ooperahan mo yung ano mo, pasyente mo, M16, rarat-ratin mo. O hindi. Ang gamit mo, gamit pang doktor. Nakikinig. O ngayon, pagpupunta naman tayo sa ating simbahan, mag-aaral tayo tungkol sa Diyos, anong dadalhin natin? Anong dadalhin natin? Bible. Anong klaseng Bible? King James Bible. Amen? Oh, hindi King Jim, ha? Iba yun, notebook yun. King James Bible. Nakikinig? Nakikinig? Ayan, so, yan tayo. Alright. Number one. Ano ang Bible natin? The Bible is? O nga. The Bible is infallible. Amen? O nga, Word of God na nga ito. Ngayon, anong klaseng Word of God? Amen? The Bible that we are holding on is infallible. Word of God. Amen? Infallible. Pag sinabi nating infallible, anong ibig sabihin yan? Without error. Yan. Walang mali. Amen? Kasi kung nandito tayo, ang hawak natin na Biblia, mali-mali naman, bakit pa hahawakan natin ito? Pero kayang kumpiyansa tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos na siyang hawak natin kasi ang Biblia walang mali. Tingnan niyo ito, kung ang Biblia ay may mali, mga kapatid, paano tuturo o paano ituturo ito at paano magtuturo sa taong laging mali? Kung ang Bibliang hawak natin ay mali rin. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos, ng Bibliang hawak natin, walang mali, walang pagkakamali. Kaya nga, merong itong power para ituro o magturo sa mga taong katulad natin na laging nagkakamali. Amen? O, katulad halimbawa, baka papunta kayo dito mga kapatid, katatapon nyo lang yung sigarilyo nyo. So you do not know what you are doing. Di ba? O, Pastor, ano naman ang mali doon kung naninigarilyo ako? O, pakinggan ninyo, ipapakita ko sa inyo sandali kung anong mali dito. Una, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas natin, sa puso natin, ang sabi ng Biblia, ikaw ngayon ay templo ng Diyos. Yung katawan mo ngayon, katawan natin ngayon, ay templo ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin ng templo ng Diyos? Dapat malinis yan. Yan ay tirahan ng Diyos. O sino nagsasabi, Pastor, tinanggap ko talaga si Jesus sa puso ko. Raise your hands. Bilis. Ayan, okay. Ngayon tinanggap nyo si Kristo sa puso nyo. Nais kong ipaalam sa inyo. Mula sa Biblia, tinan natin, sampulan natin kung tama ang Bible. Nakikinig? Sampulan natin. Let's go to 1 Corinthians. Baka sabihin nyo, gumagawa-gawa tayo lamang ng istorya dito. Hindi. Lahat ng yan nandito sa Bible natin. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Okay, nandiyan na kayo? Ano sabi ng Bible dito? Mula sa verse number 15. Okay, basahin ko. Sundan nyo lang. Ano sabi ng Bible yan? Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you,
which ye have not God, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. So makikita nyo, malinaw dyan, di ba? Oh. So, makita nyo naman yung sinabi ko na ang katawan natin, sa oras na tinanggap natin si Jesus, tirahan tayo ng Holy Spirit. Tirahan tayo ng Diyos, ibig sabihin. Ibig sabihin, may nakatira na sa atin na Diyos. Oh. Ngayon, nagsisinungaling ba ako? Hindi. Meron tayong record, meron tayong basihan. Amen? Kaya makita nyo, hindi nagsisinungaling ang Biblia ngayon. Ito na ngayon. So what's wrong with vices? Nakikinig kayo? Oh, maaaring sinasabi nyo, ano ngayon masama sa paninigarilyo ko, pastor? Ano ngayon masama sa pag-iinom ko ng alak? Oh, ano ngayon masama sa pagdodroga ko, pagmamariwana ko? Oh, ano ngayon masama? Sige, ito lang, simpleng tanong. Alisin natin ang Bible. Okay? Anong sinasabi patungkol sa kalusugan mo, sa mga bisyo mo? No. Tanggalin lang natin ang Bible. Oh, wala pang Bible diyan. Oh, tanong ko sa inyo mga kapatid, ang bisyo ba katulad ng mga nabanggit ko, mabuti ba yan sa kalusugan natin? Parang dalawa lang kausap po rito eh. Sumagot naman kayo. Nakakabuti po ba ang mga bisyong nabanggit ko, mga kapatid? Oh, nakakasama. Oh, therefore, mga kapatid, wala pang Bible doon. Oh, amen. Ipasok natin ngayon ng Bible kung anong sinasabi diyan. Oh, kung ipapasok natin ngayon ng Bible, mga kapatid, patungkol sa mga bagay na 'yan. Oh, ano sabi niya? Yung katawan mo templo ng Diyos 'yan. Yung katawan mo tirahan ng Diyos 'yan. Kaya hindi yan lalagyan ng marijuana. Ang katawan, hindi yan lalagyan ng usok ng sigarilyo. Kayo mga naninigarilyo. Amen. Oh, marami dito naninigarilyo, hindi lang lalaki, mga babae rin. Kababaeng tao mo, naninigarilyo ka. Alam nyo ba, makinig kayo, naninigarilyo ka, kababaeng tao mo, di ang baho ng bibig mo. Kung mabaho ang bibig ng babaeng naninigarilyo, ganun din kayo mga lalaki na naninigarilyo, ang baho ng bibig nyo. Nakikinig. Kung may asawa ka, paano mo kayong hahalikan nung asawa mo? Paano kayo maghahalikan, mag-asawa? Bakit? Pambira, amoy impyerno. Di ba? Nakikinig kayo mga kapatid? Sino gustong makipaghalikan sa amoy impyerno? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Alam ko, nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi ako dumaan sa bisyo. Alak, sugal, sigarilyo, marijuana. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos, hindi ako nagdumaan sa ganyan. Bisyo-bisyo. Kasi ang baho paninigarilyo pa lang. Kaya kayo mga naninigarilyo dito. Sino nanigarilyo dito? Siyempre hindi kayo magtataas, di ba? Magsisinungaling kayo, di ba? Amen. Hindi kayo magtataas ng kamay. Pero ito, sasabihin ko sa inyo. Tinan nyo ha. Tignan mo pa lang sa pakete ng sigarilyo. Pakinggan nyo. Diyan. May mga picture dyan at pictures dyan na ang maidudulot ng paninigarilyo o sigarilyo ay wala kundi makakasama. Nakakasama sa katawan mo. Amen. Nakakasama sa kalusugan mo. Kayo mga umiinom ng alak. Alam mo, minsan, lalo na pag construction ka, alam mo, ano lang naman to pastor pampatanggal pagod. Yun ang ano niya rason niyo pastor, pagkatapos kasi pagod, maghapon, nag-construction, ayan. So, kinakailangan pampatanggal ng pagod, kaya kami umiinom. Anong sabi ng Bible? Makinig kayo. Anong reference mo? Anong basehan mo
na ang pag-inom ng alak pagpatanggal ng pagod? Ha? Meron ka bang proof diyan, medically speaking, na ang pag-inom ng alak pangtanggal ng pagod? Meron ba? Oh. Oh, kayo. Meron ba? Meron ba kayong nabalitaan na, Dok, magpapadoktor lang ako kasi gusto ko lang malaman kung ano ang magandang effect ng alak. Pampatanggal ba ng pagod ito? Ha? O yung iba naman sinasabi, alam mo, ano lang naman ito pakikisama. Yung iba naman alam mo, ano lang naman, pampainit lang ito, pantanggal ginaw. O lalo na dito sa atin, malamig, di ba? O, totoo ba talaga ng alak pangtanggal ginaw? Come on, sumagot kayo. Totoo ba? Ha? Lahat ng yan kasinungalingan. Alam mo, pag giniginaw ka, anong gagawin mo? Di mag-coat ka. Tama, di ba? O, pag giniginaw ka, anong gagawin mo? Mag-sweater ka, di ba? O, giniginaw ka, mag-jacket ka. Amen. O, giniginaw ka, mag-jogging ka. O, nakikinig ba? Kaya lahat ng yun, kasinungalingan yun. Nakikinig kayo? O iinom ka kasi maninigarilyo ka kasi, Pastor, pang-relax lang. Ha? Kasi hindi ako makapag-isip, Pastor, pagka hindi ako naninigarilyo Saan nanggaling yung basehan mo na yan? Di ba? So lahat ng yan ay lies. Lahat kasinungalingan. Pero mga kapatid, lahat dito sa Biblia natin may sinasabi. Nakikinig? Yan ang kagandahan sa atin. May sinasabi ang Biblia natin. Tingnan nyo The Bible is, ano yung point number 1 natin? Infallible. Alright? Infallible. Anong ibig sabihin ng infallible? Walang pagkakamali. Tiyak ito. Sigurado ito. Amen? Hindi maaring magkamali without error. So kaya ito ang may authority to correct us because the Bible is without error. Tayo puro errors. Amen? Tayo laging mali. Pero ang Biblia, itutuwid yung pagkakamali natin. Amen? Number 2, the Bible is invariable. Hindi nagbabago. Amen? Hindi pa bago-bago. Kundi ang Biblia, siya ang nagbabago sa atin. Kaya tayo nandito, katulad yan, mga kapatid. Narinig nyo na yan. Katulad yan. Meron bang sinasabi ang Biblia patungkol sa alak? Meron. Wine is a mocker. Amen? Wine is a mocker. Anong ibig sabihin yan? Ang alak ay manluloko. Di ba? Kaya, pag ikaw ay laging umiinom ng alak, hindi yan pantanggal ng pagod, kundi niloloko ka lang. Kaya pag lagi kang umiinom ng alak, di luko-luko ka. Di ba? Narinig nyo ngayon dito, kayo mga luko-luko, umiinom ng alak lagi. Wine is a mocker. Wine will mock you. Amen? Pastor, hindi na ako umiinom. Pero nagtitinda ka naman ng alak. Di ba? Alam nyo ba na sabi ng Biblia? Maging yung magbigay ka ng alak kahit na hindi ka umiinom, pero nagtitinda ka, kung may tindahan ka, tanggalin mo yan sa tindahan mo. Amen? Huwag ka nang magtinda. Bakit? Kasi pag nagtitinda ka, anak ka ng Diyos, kabahagi ka sa kalukuhan ng iba dahilan sa alak. Nakikinig? Ano sabi niya? Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. Amen? So, ibig sabihin yan, ang alak, manloloko. Lolokohin ka lang. Biro mo, kung lagi kang uminom ng alak,
Loko-loko ka, di ba? Bakit? Kasi nagpapaloko ka eh. Oh, amen? Pastor, ano lang, para kalimutan ko lang yung mga problema ko. That's lies. Kasinungalingan yan. Ha? Naintindihan nyo? Oh, hindi mo alam na nalasing ka, nagwala ka. Ha? Ayun, ang tanong, nawala ba yung problema mo? O nadagdagan yung problema mo? Oh, di ba? O nakipagsuntukan ka, o ikaw sinuntok, di ba? O nagmotor ka, o lasing ka, ayun, nadisgrasya ka. Bakit? Lasing ka. Di ba? O ang tanong, pantanggal ba ng pagod yun? O ugat ng problema? Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? Ugat ng problema. Kaya, pag meron ng sinabi, katulad yan, makinig kayo mga nandito, na ngayon ay nainom pa rin kayo ng alak. Nakikinig kayo? Hindi lang yan. Maraming sinasabi ng Bible. Hindi lang bisyo ang nakakasira sa tao. Nakikinig? O, alak, sugal, sigarilyo, yan. Pagsisinungaling, hindi lang yan. Pride, kayabangan. Alam nyo ba na merong sinasabi ang Bible? Pride goeth before destruction. Amen? Pride. Oh, maring wala ka ng bisyo, pero mayabang ka naman. Anong ibig sabihin ng pride? Anong ibig sabihin ng yabang? Hindi marunong magpasakop sa salita ng Diyos. O narinig mo na, narinig ko na tungkol sa alak ka. Nabanggit ni pastor yun nung linggo ah. O, tapos yayayain ka. Bukas, Lunes, ayan. O ngayon, katulad ngayon. O, pakinggan nyo ha. Ano ngayon? 23, tama? Kailan ang sweldo? Kailan ang sweldo? 28, kailan yon? So, kaya ko tinatanong kung kailan ang sweldo, yun yung araw ng inuman ninyo. Siyempre, inuman yan, tama? Ayan, inuman, ayan, inuman. Tinan nyo yan ha. Ano sabi nyo? Pastor, pantanggal lang naman ang pagod dito eh. Pastor, pang relax lang ito eh. Pastor, pang ano lang ito, kasiyahan lang ito eh. Kasiyahan ba yung sinasabi ng Bible na wine is a mocker? Ang alak ay kukutyahin ka, nagiginig mga kapatid. Ang alak ay idideceive ka. Ibig sabihin, lililangin ka. Nakikinig kayo? Nakikinig ba kayo? Ang alak, lililangin ka, lolokohin ka. Tingnan mo, paglasing ka, di ba? Bago ka uminom, ang tahimik mo, ang behave mo, di ba? Pero pag nalasing ka na, aba, English is spokening ikaw. How are you, Joe? I'm fine. Ang galing mo na mag-English pag pag nalasing ka na eh, di ba? Pero pagka hindi ka nakainom, ang bait mo, pero pag nakainom ka na eh, mambira, ang ligalig mo, yun ang alak. Sabi nga nila, wine is Satan in a liquid form. Okay, nakikinig kayo? Ulitin natin. Ulitin yung sinabi ko. Ulitin nyo ito ha. Wine is Satan in a liquid form. Okay, ulitin nyo. Yan, alright. Tandaan nyo yun ha. Kaya, ayan. Baka sa sweldo, iinom na naman kayo. Huwag niyong kakalimutan ito. Ano sabi ni Pastor? Wine is Satan in a liquid form. Ayan. So pag umiinom ka ng alak, anong iniinom mo? Si Satanas. Kaya makita mo, pag impluensyado ka ng alak, nakainom ka na, nalasing ka na, hindi ka naman gagawing banal ang alak, kundi gagawing kang siraulo. Nakikinig mga kapatid? Gagawing kang Satanas. Nakikinig? Kaya nga ulitin natin, what is wine? Wine is
Satan in a liquid form. Nakalimutan nyo kaagad, parang ginajablo kaagad kayo. Ah. Ulitin natin. What is wine? Yan, tandaan nyo na. Oh. Tagalogin nyo ngayon. Ang alak ay ang anak ay demonyo. Ulit. Wine is Satan in a liquid form. Amen? Kaya nga pag umiinom ka ng alak, pambira sasabihin ko sa inyo, ano bang klaseng alak yan? Yan naman ay 2x2, yan naman ay 2x3 or 4x4. Mga kapatid, yan ano naman ang tawag nyo dyan, yung Tanduay Gold. Tama? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Sabi ko, kabisado nyo talaga eh. Pundador. Ano bang ano yan, mga tawag nyo? Pero wine yan. Amen? Alak yan, at ang alak ay diablo yan. Nakikinig mga kapatid? Wine is Satan in a liquid form. Amen? Ay naku, sasabihin ko sa inyo. Kaya pag umiinom ka ng alak, sino ang iniinom mo? Hindi ano. Hindi ano, kundi sino. Sinong iniinom mo pag umiinom ka ng alak? Satanas. Di ba? Kaya ngayon, ngayon sa Friday, sweldo, ayan, inom kayo. Pagtungga mo, thank you, Satanas. Ay, naku, sasabihin ko sa inyo, matinding manloko ang alak. Nakikinig? Kaya, nandito tayo ngayon, mga kapatid, pinag-aaralan natin ang Biblia, ini-study natin. Kaya sabi ko sa inyo, itong taong ito, let's commit ourselves to study the Bible. Amen? Amen? Commit yourself to study the Bible. Ayan. Kaya tayo nandito. Wala tayong ibang sadya dito, kundi mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Ito maganda. Let's go to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Verse number 16. Okay, anong sabi niyan? Basahin natin lahat. Ready, read. All scripture is given by, sabi ko, lahat tayo eh. Okay? Lahat tayo magbasa. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Nakita nyo dito kung anong gamit ng Bible. Amen? Anong sabi niyo? All scripture. Ibig sabihin yung kabuuan ng Bible. Ibinigay ito ng Panginoon sa atin, inspired. Anong ibig sabihin ng inspired, mga kapatid? Ang ibig sabihin niyan is God's breath. Amen? That's the very life of God. Kaya nga, this is the breath of God. Nakikinig? Therefore, this is the life of God. Sa makatuwid, mga kapatid, ang Biblia, buhay na aklat. Hininga ng Diyos ito. So if this is the breath of God, it means, mga kapatid, God is in it. Amen? Nandito ang Diyos, nakikinig. Kaya makita nyo, ang Biblia, buhay ito na aklat, buhay na salita ng Diyos. Kaya nga, ang isa sa mga gamit ng Biblia, ano sabi niya? Kapaki-pakinabang, profitable. Saan kapaki-pakinabang? For doctrine. Amen? Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Upang ituro sa atin yung tamang katuruan. For doctrine. What next? For reproof. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Upang ituro naman sa atin kung ano ang mali. Hindi nagtuturo ng mali, kundi ituturo sa atin, ito yung tama, ito yung mali. Ito yung tama,
gawin mo ito, iyong mali, huwag gawin. Alright? So yan. Kaya nalaman na natin, katulad ngayon, tama ba na uminom ng alak? Parang hindi kayo nakikinig eh. Tama ba na uminom ng alak ang isang anak ng Diyos? Hindi kayo makasagot ng pirmi. Ha? Hindi kayo makasagot na sigurado. Sumagot nga kayo na may kasiguraduhan. Tama ba na magsinungaling ka? Tama ba na uminom ng alak? Bakit? Bakit? Ha? Simple, di ba? Bakit mali ang uminom ng alak? Kasi sabi ng Bible. That's the answer. Amen? Hindi yung, hindi mo na ako inom ng alak kasi masakit tiyan ko. Ha? Hindi mo na ako iinom ng alak kasi masakit ang ulo ko. Pinakamaganda, meron tayong rason na galing sa Diyos pagka hindi natin ginawa ang isang bagay. Nakikinig, amen. O halimbawa, bakit ako hindi umiinom ng alak? Kasi sabi ng Diyos. Nakikinig, amen. Sabi ng Diyos, manloloko. Ang alak, kaya hindi ako nainom ng alak. Sabi ng iba ay, bawal. Hindi bawal, masama. Nakikinig kayo mga kapatid? Huwag niyong gamitin yung bawal. Hindi, masama ang uminom ng alak sapagkat ang alak ay nakakasama. Amen? Amen! Nakakasama. Sumisira ng buhay ng tao. So, anong gamit ng Bible? Kagamit-gamit para ituro yung tama, kagamit-gamit para sabihin yung mali, kagamit-gamit para tayo ay ituwid, nakikinig. For correction. Amen? Kaya nga nandito tayo ngayon, mga kapatid, to correct us the Bible. Kaya wag niyo sabihin na, grabe naman ng pastor na to, grabe naman ano to. Siguro hindi na nagkakamali ang pastor ito. Sinong hindi nagkakamali? Kaya nga may Bible tayo para i-correct tayo lagi. And then, ano sabi niya? For instruction. Nakikinig? Saan tayo bibigyan ng instruction in righteousness? Para tayo ay maging righteous. Para tayo ay maging matuwid. Nakikinig? Amen? Para tayo maging maayos. Pag maayos na tayo, hindi na tayo gumagawa ng mga bagay salungat sa Diyos because the Bible say it, mga kapatid, na ito yung mga salungat. Alam na natin yung mga salungat, alam na natin yung kasalanan, alam natin yung tama. So, anong gagawin natin, kapatid? Doon tayo sa tama. Amen? Hanggang sa maaabot natin yung verse number 17 na sinasabi ng Bible na that the men of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen? Hanggang sa isang araw, sabi ng Biblia, ay tayo ngayon ay matuwid na. Tayo ngayon ay maayos na. Amen? Hanggang sa makita nyo, yung mali, kamumuhian na natin yon. Yung tama, kagalakan natin yon. Amen? Katulad yan, alam nyo, maganda kasi prangkahin nyo. Pag may mga nagyayaya sa inyo, inuman. Kung saan-saan man yan, diretsay mo kagad. Alam mo, kaibigan, Kristiyano ako, tinanggap ko na si Kristo, kaya hindi na ako umiinom ng alak. Nakikinig? Diretsahin mo, hindi yung, naku, masakit ulo ko eh. Ay, masakit puso ko. Ay, masakit tiyan ko. Ay, hindi, diretsahin mo kagad. Baptist ako, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. Ito yung Bible ko. Ayan. Kung kantsawang ka, tawanan ka, sige. Sige, magpatuloy kayo sa pag-iinom ninyo at magpatuloy ako sa pagbabible ko. Sige. Tignan natin isang araw kung sino ang mas magandang kalagayan. Di ba? Sige, patuloy ka sa ambisyo mo, patuloy ka sa alak mo. Pero magpapatuloy ako, magpapakorek ako
Ha? Sa aking Biblia. Ayan. Isang araw, makita mo, may mga sakit na yan. Di ba? No, isang araw may mga sakit na yan. Pero ikaw, anong sakit mo? High blood lang. Anong sakit mo? Sa bulsa lang. Di ba? Pero baka mas mauna pa sila. Bakit? Panay-inom nila eh. O, di ba? Ako, alam mo sa totoo lang ako, hindi ko pinagyayabang ito, kundi pinagpapasalamat ko na ako hindi na dumaan sa bisyo. Alak, sugal, sigarilyo, barkada, kung ano-ano mga ano dyan. Hindi ko napasok yon. Hindi pa ako baptist nung araw. Pero sinabi ko sa sarili ko na wala akong mapapala sa mga ganyan. Oh. From elementary, high school, sa Manila ako nag-college pero hindi ko pinasok yan. Oh. Lalo nang, kaya nung napunta ko sa church, madali akong naka-adapt ng salita ng Diyos. Bakit? Wala, hindi ko naman pinasok yan eh. Biso-biso, barka-barkada, kung ano-ano. Oh, mari-mariwana. Oh, shabu-shabu. Oh, parang yung iba sa inyo, nakasyabu kayo eh. Oh, naantok kayo eh. Nakasyabu ba kayo? Kaya kayo mga kabataan, makinig kayo. Lalo kayo mga nandito na. Ha? Naku po, anong nangyari sa inyo? Oh, so, that's the Bible. That's our Bible. Amen? Number 1, infallible. Number 2, invariable. Okay, dyan lang muna tayo. Amen? But I hope may natutunan tayo. Amen? Yan. Okay, tumayo tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong narinig, natutunan. Pagpalain niyo ito, Panginoon, sa amin pong buhay. Thank you na meron kaming Biblia na nakaabot sa amin ang inyong salita, Panginoon. I bless niyo po ito. In Jesus' name, amen. All right.